Ay, hindi meron. Kuwan kasi guys, no? Itong si Senator Bato, mga kakabsat. Ewan, pinuna kasi 'di ba? Pinag-uusapan sa Congress, 'di ba? Yung lalo na yung Quadcom ngayon, 'di ba? Itong si Senator Bato, mga kakabsat, may sinabi na ano bang sinabi niya? Direct na natin. So sabi ni Senator Bato, tinawag na mga sip-sip daw itong mga kongresistang ito sa war on drugs during the previous administration Duterte. Yan. So mayroong nag-react, no? Oh, gravity. Oh, tapos bigla umatras nang may sumagot. Oy, sip-sip pala kayo, mga chairman dyan, na mga ano, pinag-uusapan nyo si yung EJK, lahat ng mga tungkol sa previous administration. Sumisip-sip daw, oh, sabi ni Senator Bato. Naku po, pinagtanggol si Digong, mga kakabsat. Ang dali nga tapusin lang natin yung kan. Bago natin pala umpisa, no? Tapusin natin yung poll. Salamat po sa mga nag-vote, mga kapsat. So, may liability ba yung attorney ni Alice Goo dito sa pagtakas niya? Ang sinabi, 97% po ang naniniwala at syempre wala, 2% lang. Malamang mga kakampiyan ni Con na iilan lang sila. O siya lang, nag-iisa. Alright, so ito nga mga kapsat, no? Itong si Senator Bato, mga kapsat, meron siyang pinaringgan niya itong mga daw, sip-sip daw itong mga congressman na to, mga kapsat, no? Eh, biglang may pumalag. Sino yung pumalag? Di ba? Si Representative Akop, mga kapsat. Sabi niya, tingnan nyo guys to. Sumagot siya kahapon, mga kakabsat. If anyone is the real opportunist, mga sip-sip, it's Senator De La Rosa who shamefully used his ties with the former president to rise from PNP chief to senator. Naman, real talk, di ba? Kung hindi kay Digong, hindi siya magiging PNP chief at hindi siya magiging senador, di ba? Leading bloody drug war that targeted the powerless while shielding the powerful. De La Rosa has always been Duterte's loyal lapdog. Yung pala yung K9 na tinasabi kanina. Utragis, bag! Sinampal ni Congressman si Senador. Nako po. Nako po. Nagkamali siya di. Utragis. Oh my goodness. Ano ang sagot dito ni Senator Bato, mga kapsat? Alam niyo ba kung ano sagot niya? Gusto niyo pakinggan anong sagot niya dito, mga kabsat? Nako po, nako po. Gravity. Ulitin nga natin, kabsat, no? Sabi dito, no? If anyone is real opportunist o mga opportunista, it's Senator Bato. Kasi who shamefully used his ties with the former president to rise from PNP chief to senator, which is true, di ba? Siya ang naging PNP chief ng panahon ni Digong, tapos after 3 years na nandyan siya, tumakbong senator na sinuporta ni Digong, di ba, Mabsat? So, ayun lang. Tapos, speaking of, may hearing pala siya kanina, guys, no? Ano yun, tungkol sa KUGC pa rin ba? May nakita ko dito lumalabas sa feeds ko. Nag-hearing pala. Busy kasi si Maestro, mga kabsat. Hindi tayo sobrang busy ko talaga. Pero anyway, natapos ko na yung dapat kong tapusin. Medyo konting-konting ko na tayo. Makakaluwag-luwag na naman tayo. Makakabanat na naman tayo, mga kabsat, no? Pero grabe to, sa pool dito si Senator, no? My goodness. Sabi nga nito, Daitan, J. Kunak nga K9 kabsat. Matay tayo, kaya nga. Inbag grabe, Boss Patrick, kamusta? May love shoutout, Kabsat Makoy. Ayan, dyan pa rin si Kabsat Makoy. Good evening, Kabsat host. Innovative Ministries. May love shoutout, Kabsat. Ayan. Inbag grabe, Kabsat Infinite Stream. Andiyan pala si Infinite. Saan si Infinite? Parang di ko nakikita. Infinite, paramdam ka nga. Ba't dyan pala si Infinite Stream? Ayan. Okay, sige, tuloy natin to. My goodness. Meron naman tayong katatapos lang nag-LS eh. Ayun, salamat, Kabsat. Tuloy natin to. Boom, shalala. Teka lang. Share ko pa ito. Wait. Actually, nakita ko dito sa kwan ni Bisdak to, no? Ayan, no?
Senator Bato, tinawag ng mga sip-sip ang mga naninira ayon sa war on drugs ng previous Duterte administration. Pero Congressman ako pumalag at tinawag si Bato na tuta. Tuta ka pala. Putragis. O, di ba mga kapsat? Nako pa patay tayo dyan. Sige. Ay, wait. Saan ba yun? Ang dali lang. Bakit napunta dyan? Dali. Teka lang. Punta natin yung video mga kabsat. Nagsosorry ito si no? Naku, mahaba-haba ito. Senator De La Rosa, ayan. Tingnan kung mapakinggan natin siya. Share screen. Ito. Naging ano? press call ko doon sa inyo, with you guys, di ba? Klaruhin ko. General Akop, sir. General Akop, sir? Ibig sabihin, bakit sinisir na si General Akop? So, general talaga si Akop, mga kabsat? Sige. Hindi po ikaw ang tinatamaan ko noon. Talaga? Sino pinapatamaan mo? You were never na sip-sip Duterte administration. I never heard you sung praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya nagtataka lang po ako bakit ka nag-react. Natataka ka pa. Generalize mo, di ba? Yan, yan kasi blind item ka ng blind item tuloy. O, pag pinalagan ka, para kang tuta. Hindi po ikaw ang tinatamaan ko doon, sir. Yung iba po, hindi po ikaw. I'm very sorry kung you reacted that way. Parang naiyak ba, Ma'am Sheila? Patay tayo dyan. Ang tinatamaan ko. I have high respect to General Akop. May high respect naman daw siya kay Akop. So, hindi daw talaga siya pinaparinggan. Pero problema, kasi alam mo kasi next time, i-point out mo kung sino yung pinaparinggan mo. Diba? Yan tuloy, kapag pinalagan ka, siyempre sama-sama sila dyan sa hearing na yan. Ikaw rin talaga, oo. Kaya talagang hindi ka na makakabalik. Last mo na yan. Congressman Akop. Di ba, pabagsak siya ng pabagsak, pati sa survey, wala na siya. Tapos ngayon, lako po, sige, patuloy yan, lalo ka mawawala. Isa yan sa mga PMAR na naging politiko na hinahangaan ko. Isa yan sa mga PMAR daw na hinahangaan ni Senator Bato. Dalawa yan sila ni Senator Lacson. Aking iniidolo ng mga PMAR turned legislator. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon. Ay, nag-sorry siya. Sorry kung nahagip ka. Ay, ito. General Akop, nahagip ka ba? Sinabi ko, I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan. Yung mga kasamahan daw. Pangalanan mo na lang kasi. Di ba? Ang galing-galing yung mga tragis. Porket sinabihan ka na watchdog na ako, no? K9, alak ng kamote. Grabe talaga, sabay-sabay ang mga balita. Kaliwat kanan. Ganun ba, Ma'am Sheila? Naka po, sabay, Chairman Kerr. Ayun, oo nga. Si Kong Abante at si Vong Barbers. Ayun. Yung ba? Ang problema. Magkakasama silang lahat dyan sa hearing na yan, di ba? Especially Quadcom, nagsama-sama na silang lahat dyan na talagang tinutugi sa mga Duterte. Especially yung mga pasabog ni Jimmy Guban. Naku po, nagre-react kayo tuloy, patay kayo. Na, let's face it, totoo naman talaga na kung sing ng praises towards Duterte and war on drugs before, ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Ay talaga? Kung dati ng panahon ni Digong talagang kapit, syempre sino ba nasa kapangyarihan? Ngayong wala na sa kapangyarihan, ano pang dapat gawin, di ba? Isiwalat na. Matrakis. Makapaglahit daw, wagas. Ay, natatamaan sila mga kamsat.
Ay, good. Sayang di ko napanood yung ano. Pag hindi lang talaga busy si maestro sa paggawa ng grades, nako po. Malamang nasubaybayan na naman natin tong kawala-walang kwentang hearing na naman. Kung ano man yun, papanoorin ko mamaya. Papanoorin ko nga mamaya yan. Sige, tuloy. Yun lang po, I'm just being frank. Pero hindi po ikaw yun, sir. I never heard you sung praises towards the war on drugs. I never observed you to be sip-sip during the Duterte administration. Para siyang, ano yun, kumbaga tinatawag sa Ilocano na yun, na peace eat nga, ano yun, na peace eat, nga, ano yun, na peace eat nga bisikul. Tama ba, Ma'am? Na peace eat nga bisikul? Ibig sabihin, para siyang naipit na, ano yan, yung shell, bisukol shell. Na peace eat na bisukol. Alaga lang. Sige, tuloy. Ako nakita sa magaling ka. Yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo. Pero sorry lang po, tataka na ako bakit ikaw ay nag-react. Hindi po ikaw kasama doon sa aking... Pwede ba yon hindi siya kasama? Buong committee yon. General mo, di kasama lahat. Ngayong pinalagan ka, di ba? Napahiya ka na di ba? Aso ka kasi ni Duterte. Tragis. Pinapatamaan. Kung gusto mo malaman kung sino yung pinatamaan ko, sir, alam mo naman siguro, nakikita mo yan, nasa kasamahan mo lang dyan. Just look around you. Just look around you. Matragis yan. Yan ang napapala. Di ba? Isang congressman, sinabon ang isang senador. Parang ngayon lang nangyari yun, mga kabsat. Kay Bato pa. Tragis. Makikita mo yung mga tao niyan. But not you. Sige. About it. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. Yun lang. Yun na yun. Question and answer. Ito na. Yes, so, sabi ko siya, hindi ikaw sa pinatamaan ko. Hindi ka kasama doon. You are not the man. You are not that guy. Hindi siya ganun kasi tao. Kataka ako, bakit siya nag-react? Hindi po siya ganun. Sir, were you hurt nung sinabi ni General Acop na... Were you hurt? Nasaktan ka ba sa sinabi ni Sir Acop? Sagot. Virtually turned the tables on you na ikaw daw yung opportunista, tapos ikaw daw yung laptop ng Duterte. And instead of parang support yung mga innocent, you are daw supporting the powerful. Yun yung quote ni General Acop. I respect his opinion. Opinion niya yan. Hindi ko po ugali yung hindi ko po ugali na manita o manira o mambastos ng mga upper class ko na premier. No. So, hindi niya kayang i-counter yung kasi nga upper class niya itong si General Acop. Okay. So, tinatanong siya kung nasasaktan ba siya na tinawag siyang aso ni Duterte. Tragis na ka ba? Ingat na siya sa ingat na siya ngayon sa pananalita niyo. Tragis, Mr. Pancherman. Okay guys, iboboto niyo ba to? Tanungin ko ngayon, press 1 sa mga hindi boboto kay Bato. Press 1. Press 1 sa mga hindi boboto kay Bato, mga kabsat. Tragis. Patay tayo. Biyag nga rabi malam, umusta? Ingat, God bless man, always, Ma'am Alma. Ayan. Your note of the man that you're not the man. Patay tayo. Matapang noon ang presidente. Takot din pala. Patay tayo dyan. No. Mag 1-1 to daw. May 2 ba? Wala na mag 2 o 12. Ayan, nagwa 1-1 na sila mga kapsat. Hindi niya iboboto yan, di ba? Tragis, alak naman ng kamuting Mr. Pancherman, oo. At patay. Taas po respeto ko sa mga upper class ko na premier. Ako pwede mong bastos sa kanila. Dahil alam ko rin kung gaano kasakit kung ako mabastusin ng
underclass ko. Oh, parang ginagawa ni Trillanes, masama ang loob niya kasi underclass siya ba si Trillanes. Kagaya ng ginagawa ni Trillanes ngayon sa akin. Ako po Inaamon ka, hindi ka lang binastos, kinasuhan ka pa. masasaktan. Pero yung isa ka na, never ako, wala akong intention talaga. Never crossed my mind na kasama si General Ako sa ganung klaseng statement ko. Kayo kasi bakit niyo ako tinanong eh? Tinanong, kaya Wag yun na kasing tanongin, oh, tapos na, adjourn na. Bakit kasi nandiyan ka pa? tutuloy ako. Sir, yung tawagin kang lapdog. Oh, yan. Okay lang, I can, Trakis! Oh, tawagin dyan lapdog. Okay lang, may totoo. Putragis. Oh, tinawag siyang lapdog. Okay lang daw. Oh, tao-tauhan. K9 ito. Trillanes, hahaha. Sabi ni Fernandez. Imbang grabe, Bunsoy Cheryl. Musta Bunsoy? Ayun. Kinamusta ni Kapsat pa kayo. Grabe guys, no? Okay lang basta yung tawagin kayong lapdog. Atin kakatisaw, siring ba to? Ayun lang. Putragis. Okay lang daw, sa tawagin siyang lapdog. Ay, grabe, ti. Parang, sige, sambalin nyo na nga lang. Okay lang, miss. Okay lang. Tanggap ko na. as I've said, alam ni General Akop yan, alam ni Congressman Akop yan, na nag-playbook ako, I can take and take, I can survive. I will survive, sir. Whatever dirty words you are going to throw at me. Oh. Uh, Oh, kahit ano pang maruming words daw, kahit anong pambabastos, okay lang, tatanggapin niya. I believe in myself that I can survive. I can survive. Nag-playbook ako, sir. Alam mo yan, sir, pareho tayo nag-playbook. Second thing lang ako, hindi ako mag-react kung anong sinasabi mo dyan. Hindi siya mag-react. Putragis. Naka po mga kapsat. Putragis. Parang kumbaga nakahanap ng katapat na naman si Bato, no? Nadurog yung pagkabato niya, naging naging buhangin. Putragis. Saan yung tapak ni Bato? Kasi mataas yung respeto ko sa'yo, sir. Okay. Sige, respeto. Guys, no, lahat naman tayo may nirespeto, no. Kahit anong sabihin nila sa atin, pag nirespeto na natin, syempre, wag na natin para hindi lumaki. Pero, grabe to. Loko-loko tong mga nag-i-interview to, ah. Okay lang ba sa'yo tawagin kayong lapdog o mga tuta? Pero sir, kung hindi PMA Mayor po yung tatawag sa inyo lapdog kayo, Ha? Digo. Kung hindi po PMA Mayor, politiko talaga. O, pag hindi daw PMA at casual politiko, sino ba man? Yung mga casual na politiko, o kahit si Dan Fernandez, di ba? Si Chairman Dan Fernandez, o hindi, artista yon. O, anong reaction niya? Tignan natin. May tama siya sa akin. For other class ko man, nirespeto ko. Kilala ko yung tao, kilala ko sila. Kilala ko kung gaano sila kagaling. Pero sir, will you stop criticizing yung sinasabi mong opportunista? Exactly. I won't stop. Dahil andyan sila eh. Ang lalaki ng mata niya, nakadilat yung mga mata ng mga tao na yan. But I don't have to name names. Kaya nga nagtaka ko, bakit nag-react si Takot din pala mag-drop names, no? Nako po, bato. Ang tamaan, wag magagalit. Ako. I did not name names naman. Yun na nga, wala kasi pinangalanan. Ang sinabi mo, yung mga sip-sip dyan sa kongreso. Sino ba nagpapahiring? Sila yan. Di magre-react kahit sino dyan na mga kasama sa hearing na yan. Tapos ngayon na nag-react sila, para kang Patragis. Hindi ko naman sila nila lahat. Lahat. Sabi ka, pati nga yung committee, yung Quadcom. Wala po akong masasabi against the Quadcom dahil they're doing their job. Isa lang committee dyan ang aking hindi nagugustuhan. For all the rest, hindi naman niya pabalik-balik. Kagaya yung nag-istigan ng Pugo. Bagong issue yan eh. Walang problema yan. Ang hindi ko lang I am free to express myself. O yung EGK, di ba? Sangkot ka rin dun eh. Di ba? Ayaw mong humarap sa kanila, takot ka. Sasabihin mo
Meron tayong ano yun, judicial, parang respeto, 'di ba? Respeto ng Senate sa lower house, respeto ng lower house sa upper house. 'Di ba? Ganun. Kumbaga parang sabi, hindi ako pinayagan ni Senate President. Sabi niya na mag-attend sa hearing. Putragis, nagsumbong pero iba yung sinasabi ni Senate President, no? Ito ang gusto niya mangyari, hindi siya attend. Pero sinabi niya, hindi daw siya pinayagan, which is, sino nagsisinungaling? Senate President? O si Bato? Tapos ngayon, babatikusin mo yung mga nag-hearing dyan. Nako po, last pa. Diba? Ang hindi ko yung gustuhan, yung pag-imbestiga about the Oh. alleged AJK. Allege. War on drugs. Balik-balik na lang yan eh. Yan yung committee na Kaya masakit, ayaw mo kasi nga sangkot kayong lahat dyan. Yun. Eh kung hindi ka sangkot dyan, okay lang, di ba, sa'yo. Eh siyempre, sangkot-sangkot kayo dyan, pinangalanan kayo dyan. Pinapatawag ka pa sa hearing, di ba? O, ayaw mong umaten sa hearing. Eh kung humarap ka, adi baka bumilib pa, baka mabaligtad na sitwasyon. Pero I doubt, hindi mo kakayanin ng Kongreso. Naalala ko ka nun, no, guys, basta merong isa siyang interview. Nung nanalo siya as senator, sabi niya, nanalo akong senador, hindi ko alam anong gagawin ko, sabi niya. Mapag-aaralan ko naman siguro kung anong trabaho ng pagiging senador, sabi niya noon. Doon ako nabuwisit, mga kapsat, no, putragis. Tumakbo siyang senador pero hindi niya alam ang trabaho niya bilang senador. Darating daw yung point darating daw sa araw na talagang siya. Mapapag-aaralan naman daw niya kung paano maging senador. Sige, tuloy. nag-imbestiga niyan, yun ang nakikita ko na parang pabalik-balik lang si Ramplaka na investigasyon. Pero all others, yung ibang committee dyan na involved sa investigasyon, like Pogo, investigahan natin yung Pogo. Pero kung yan ay nagkakasama sa ating bansa, dapat mahinto yan. Investigahan natin yan. Pero hindi ko nila lahat yung buong Quadcom. Yung isang committee lang doon na pabalik-balik investigasyon sa AJK. Yun lang sa akin. Pero others, respeto ko yung trabaho nila. In the same breath, that I am also expecting them to respect my job here in the Senate kung meron kong gagawing investigasyon. So, anong committee po? Anong committee po? Yung kay Abante, Congressman Abante, the same issue, the same issue yun eh. Pabalik-balik yan eh. Pero yung all others, wala akong question. Saan nakita niyong motive or purpose ng investigation pabalik-balik sa AJK? Oo. Anong nakikita Parang niyo kasi expedition na nangyari. for what? Sila, tanongin mo kung anong kailangan. Kasi motive daw ng hearing sa AJK. Tapos biglang, okay lang ba? Hindi. Sila tunogin mo, sila nagpapahiring dyan. Yan ang mga defense nila, mga kapsat. Kasi nga, sila yung sangkot dyan sa EJK na yan. Diba? May kinanta na nga sila eh. Oh my goodness, lumilit ang mundo nila. Saan nila gagamitin yung nahanap nila? Pero hindi, I am not, hindi ko sinasabi na dapat kuminto sila. Trabaho nila yan. At siguro Naman, trabaho nila. No? Alamin ang katotohanan sa mga pinaggagawa nyo. naman, I am free to express my opinion rin naman, di ba? And may challenge, sir, sa inyo ulit na humarap kayo dun sa hearing ng House. Kasi daw, Ayan, sige nga. Anong sagot niya? banatan ninyo yung kanilang investigation. As I have said, ilang beses ko na inuulit. As I have said, malamang sasabihin niya, hindi ako pinayagan. Kasi we respect the upper house and the lower house. So, wag. Sige, ano sasabihin niya? Magkita kami sa akin, magkita. Wala naman akong kinatakutan sa kanilang magtanong sa akin. Yun lang. Yun lang. I don't want to become the president in breaking the tradition of interparliamentary courtesy. Interplementary courtesy daw, mga kakamsat. Anak ng kabote, oo. Well, iwas-iwas. Yun lang. Kasi pag sinimulan ko ito, yun na. Magiging president na, so lahat ng senador, 24 lang kami dito. Every time may pangalan ng senador na mababanggit in the House of Representatives committee hearings, obligado mag-attend doon. So, ano yung legislative function namin dito?
wala na mangyayari. Kapag sila, 300 plus sila, marami pa na magtatrabaho doon. Kung mapatawag dito sa Senado. The same reasoning na ginawa ng US Congress. Ganun ang reasoning nila. Mas kukunti ang senador kaysa congressman. Kaya yun ang rason na sinasabi nila. Pero pag sinabi mo, wala akong binatang, kung gusto ninyo, mag-usap tayo, pero hanapan niyo ko ng paraan na hindi ko ma-violate yung interparliamentary provision. Yun lang sa akin. Will you still pursue yung plano nyo na mag-conduct ng parallel investigation dun sa pinanggit ni Jimmy Guban? Yes, today I will file a resolution. That's drugs. Mahirap yun. Mga people in government nasa Hindi ka. pwesto, involved pala sa droga. Imbestigahan natin yan. Hindi ko pwedeng pabayaan natin yan. Kung totoo yung sinasabi niya, hindi. Patawag ko yung mga involved dyan na sinasabi niya mga pangalan. So, in-expect mo, sir, sa committee mo mapupunta yung resolution mo? Sana. Because drugs yan eh. Sana. Pero you mentioned over the weekend na nag-aalala ka na baka ma-hijack. Para may reputasyon ba yung Senate leadership to be accused of hijacking mga resolutions? Wala naman, pero nagtataka lang ko yung resolution na pinayo ni Senator Romero Padilla na hindi nirefer sa aking committee ay nilagay sa committee in rules. Kaya yung nga, nag-isip ako bakit hindi nirefer sa akin yung resolution filed by Senator Romero Padilla. The investigation for drugs about people in government involved sa drugs. Implementation ng drugs, implementation ng Dangerous Drugs Act, ano nila i-implement. Maraming oras. Yun lang ang aking bakit hindi nabito sa akin. Anyway, I give them the benefit of the doubt. Pero sir, anong trajectory, sir, nung gusto niyo investigation dun sa drugs in relation to Jimmy Guban's Sige nga. Anong gusto niyo tutukan doon? Tukan natin lahat ng gulo. Lahat ng gulo. Lahat ng anggulo. Yung sinabi niya. Siguraduhin yung may butas yan para legit. Para authentic. Yung mabigat yung akusasyon niya. The people deserve to know the truth. So gusto niyo rin siyang tawagin dito. Yes. Sir. Huwag ko siya dito. Sir, other topic lang po. Sir, pwede po humingi ng comment niyo. Sabi po kasi ng ilang congressman na hindi sila kumikilos for the impeachment of VP Sara. Pero si Congressman Bongga, sabi niya po, hindi ako magtataka if merong mag-file ng impeachment case versus VP Sara. Sino congressman? Bongga, Bongga. Jill. Oh. Pwede na gawin. Kung ano gusto nang gawin talaga. Oh. They are beyond our control. Kung anong gagawin na kung wala kaming Yan din. Nanganganib sila mga kabsat, no? Kasi possible din yun. Kasi edad lang naman 1/3 ang kailangan ko. Please correct me if I'm wrong, no? 1/3 lang kailangan nilang vote mga kabsat, no? Para ma-impeach. Para mag-proceed yung impeachment trial. Diba? Ng mga kongresista dyan. Nako po. Lalo na, ilan na lang mga Duterte supporter, paubos na nga. Bilang na lang sa kamay. Kaya hindi imposible mangyari yan. Sige, tuloy. Sabi niyan dito eh. Diba? Kung magpapayag sila, ma-impeach na si Vice President Sara doon sa Lower House. Kami rin naman dito ang magiging judges, diba? Sa impeachment. Sa trial din. Sir, yung ayaw niyong pangalanan ng mga kongresista, mga dating taga-PDP. Naman ninyo kung sino yung First letter. Kita naman niyo yan. Pero sir, yung committee yung ano nyo, yung committee yung parang criticism nyo, yung committee. Hindi naman, basta ang dami dyan. Basta huwag niyo akong dagdagan pa yung magagalit sa akin. Pinapagalit niyo sa akin lahat ng congressman eh. Ang daming mababait dyan. Ang daming mga Ayaw nyo kasi na naririnig yung katotohanan, di ba? Sa investigasyon nila na hindi nangyayari sa Senado, lalo na sa committee mo.
Putragis na hindi naman jungle yung pumiti. Oh. Sino? Sige, tuloy. Sir, yung lang po kay Jimmy Guban, sir, kasi ang allegation niya, sir, in-involve niya, sir, Atty. Manscarpio, Pauline Duterte. Hmm. Kung PNP chief kayo, nasama ba at all sa radar po ninyo sa PNP kung na-involve sila sa drugs? or Never. anything? Never. Ang galing. Siyempre, magkakampi kayo. So, never. Sige. Ang nagtataka ko lang doon sa kanyang statement na pinupwersa daw siya ng Duterte administration Hmm. na idawit yung pangalan ng isang former senador na si Senador Trillanes na involved daw doon sa magnetic lifter na Shabu. Nahalata tuloy na bagong script yan. Scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, pero hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So, katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? O sila ngayon, gumagawa ng istorya ngayon na gustong i-involve si Trillanes. Kung sinabi tuloy na kung akusasyon na si Trillanes ay involved sa kudita, sa pagpabagsak ng gobyernong Duterte or what, posible pa may maniniwala. Pero kung sabihin mo na Trillanes involved sa droga, katawa-tawa na akusasyon yan, gagawin ba yung Duterte administration na wala namang maniniwala dyan pag ganun akusasyon. So, ngayon, ano ito ngayon? What does it make doon sa statement ni convicted Guban? Meron pang convictado siya. Anong kredibilidad niya? Ayun na, convicted daw. Kaya nga, di ba, hindi siya makapagsalita. Di ba? Hindi niya may bulgar lahat kasi nang kontrolado pa rin siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng tapang sa administrasyon ni Marcos. Di ba? Kasi alam niya may mangyayaring tawag nito, hustisya. Pero mo, 6 years kang nakakulong. Tingnan mo nangyari kay Dilima. Nakalaya, oh. Sino ba nagpakulong dyan? Di ba si Digong? O ngayon, nakalaya na. Patay! Nako po. May mga hindi maitatagong mga lihim, sabi nga nila, di ba? Lahat ng lihim na ilalabas. Nako po. Pero anyway, good luck kung paano nyo ipagtatanggol yan. Lalo na nagsisi-deny sila. Pero the people, kumbaga yung masang Pilipino, iba ang kanilang hinaing no, sa case na yan. So mas naniniwala sila kay Jimmy Guban, karamihan. At the way he delivered his testimony doon sa lower house, halata talaga. Kahit napipikit ako, hindi O ba, bilib na bilib, kahit na daw nakapikit eh. ko titignan. Pakinggan ko lang yung delivery niya. Halatang prepared na talaga scripted. Hindi natural ba? Hindi natural. Ay, hindi daw natural. As in, nanood ka ba, Senator? Hindi daw natural, dire-diretso yung sagot. Hindi tulad ni Morales na pinaniwalaan mong authentic. Putragis. Ay, nako, Bel. Ay, nako, sabi ko nga, ito na yung last mo. Hindi ka na makakabalik dyan. So sir, basically, Natural. kiniklear mo yung name ni Senator Trillanes when it comes to drugs? Wala akong basis na maniwala na involved siya sa droga. Kahit O bakit meron bang lumalabas na ganyan? Ngayon, si Trillanes na yung nagtutroga. Alak, nagkamote. gaano ko kagalit sa kanya, hindi rin ako maniwala na pag may mag-akusa sa kanya ng droga, ako mismo magsalita na wala akong alam ka na involved sa droga yung tao na yan. Na, katotohanan na lang tayo. Hindi tayo, porque kalaban mo, ididiin mo sa droga. Mali naman yun. Ayun Diba? na. Sir, nararamdaman, di ba dati, nung unang term, yung unang 3 years mo nandun pa sila sila President Digong. Tapos ngayon, wala na. Ramdam mo yung difference ng political climate? Na lahat parang kaaway niyo na kasi hindi kayo yung kakampi ng kasama. Ay, ano pa? Naramdam. Kasi, ano survive? Ay, nagmamakaawa sa kay President. Diba? Sabi mo, hindi mo papasukin ang ICC. Bakit ramdam na? I feel betrayed. Ramdam talaga nila. Laka pa.
We will weather the storm. So yung walang kinalaman sa Senator Trillanes sa droga, would you say the same thing about po Attorney Mans Carpio and Paolo Duterte? Lalo na si Mas Carpio, ano bang droga niya na araw-araw lang niya nag-exercise, nag-triathlon na hindi mo makitaan ng signs of drugs yan. O si Pulong, gusto ni Pulong na magpa-hair follicle test. Gusto niya. O, pa-hair follicle test natin kung gusto niya. Pero sir, yung mag-drug use yung accusation sa kanila, accusation is may kinalaman sila, sir. dun O, sa yun shooting. na. Sige. Protector, hindi drug user. Maghahanapan nila ng kanyan. Kasi bakit naman noon hindi lumabas yung informasyon na yan? Nilabas na noon, kaso nga hindi nag-push kasi nga sino ba administrator noon? Sino ang administrasyon? 'Di ba kayo? Ngayon na hindi kayong nandyan sa posisyon, yan kayo. 'Di ba? Kaya nga lahat 'yan, 'di ba? Lahat ng mga final ni Trillanes noon, 'di ba? Walang nangyari kasi nga napipigilan. O ngayon, sa panahon ni Marcos, wala. Labas kayo, patay kayo. Lumabas sa mga baho, no? Ngayon, patay kayo. Harapin nyo lahat ng kaso nyo. may kaso ka, di ba? Kinasuhan ka ni Trillanes mo, tragis. Alak ng kamote. Bakit ngayon yung lumabas yan? Ilan na scripted? Grabe naman si Senator Bato. Parang hindi mo naman alam, di ba? Parang elementary. Anak naman ng kamote, Noon, very clear, kung balikan niyo yung hearing ni Senator Gordon sa magnetic lifter, di ba? Makita mo naman doon kung anong nangyari sa investigasyon na yun. Di ba? Kasi ngayon, singing another tune itong guban na ito. Kasi sir, pag pinatawag nyo, you'll be singing the same tune. Magsisinungaling lang sa inyo. Pag pinatawag, patawag kayo ng hearing na punta sa inyong committee, you'll be calling buban. So, ganun din ang gagawin niya. Just leave it to me. Just leave it to me. Just leave it to me. How I am going to deal with him. Leave it to me. Okay na po. Thank you. Alright. Na-file na yung resolution? Na-file na yung resolution? Baka today. Alright. So, yan mga kapsat. Napakinggan natin si Senator Bato. And ICC ka magpaliwanag, Bato. Sabi ni Kapsat Gardo Zap si second goodbye Bato, good night. Kalbo, wala nang nakredibilidad ngayon. Kakawakfan. Or ka dyan, no? Congress ka magdrama. Ayun lang. Wala mababala ito. Lako po. Ano mga kapsat? So, grabe, no? My goodness. Talagang todo depensa. Tapos hindi niya kayang sagutin si Akop, no? Nagsosorry pa siya. So, ayun mga kapsat, no? So, yun lang naman yung ating munting topic, no? So, bumabawi lang si Maestro kahit na sobrang busy ako the whole day. Honestly, guys, gusto ko mag-live ng umaga kaso wala talaga. Wala. Kasi nga, pressured si Maestro the whole day kasi nga deadline ng grades. So, what's it? Ayun mga kapsat. So, maraming salamat po ulit. It's already 10:19 mga kapsat. So, magpahinga na tayo kasi maaga-aga na naman tayong gigising bukas. Pwede na tayong makinig. At again, sa mga po na nandyan, maraming salamat. Ma'am Esther, Mami PR, Innovative Ministries, Gardo Zap, sino pa ba? Rani Sierra, lahat-lahat po mga nandito again, maraming salamat po. So, I hope medyo na-enjoy nyo yung ating live stream for tonight. So, hanggang sa muli, Kapsat Makoy, kita-kits na lang tayo pag nakauwi ka na ng Baguio, okay? So, maraming salamat mga Kapsat. Maestro Paul is signing off. Sayonara mga Kapsat. Bye-bye!